Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, meron tayong magandang pag-uusapan ngayon. Ito nga ay trabaho opportunity dito nga sa Canada, no? Sa mga job seekers dyan na naghanap ng mga trabaho opportunity dito, baka ito ay magkaroon kayo ng idea kung paano mag-apply at saan kayo mag-apply. Okay? Sana po mapanood ninyo buo ito ating video dahil andito po lahat pag-usapan natin kung ano ba itong trabaho na to. But again, ito po ay legit agency at kung kayo man ay mga 18 years old and above, mga high school graduate, baka pwede kayo dito. Subukan natin, okay? So, but again, sabi ko sa inyo na dito sa pag-apply, kahit dito sa agency na nasa Pilipinas, importante na ayusin ang inyong mga qualification, ayusin ang inyong mga resume dahil ito sila ay kumukontak talaga sa mga may mga sapat na experience, maganda ang resume, at talagang kayo ay hindi pagdalawang isip na kukontakin. Okay? Subalit, paano ba natin makukuha itong trabaho na to? So, ayusin natin yung kanilang job description. Kung ano man ang job description na sinasabi nila, kunin natin, tapos ilagay natin sa resume. At kung ano pang mga ginagawa nyo sa mga trabaho na ninyo, isulat nyo sa inyong resume. Dahil nga sa sinasabi ko sa inyo, importante na kumbaga ang inyong qualification, ang inyong mga ginagawa sa previous jobs niyo or sa mga current jobs niyo, kayo ay talagang sinusulat nyo. And also, yung inyong mga certificate, ang inyong mga, ano pa ba yung mga training na nagawa ninyo, isulat nyo diyan sa inyong resume dahil makadagdag points din yan. Okay? Dagdag points din yan dahil napakaganda kung kayo nga ay mag-apply na marami kayong alam para at least yung mga employer ay, ito namang mga agency kasi, kaya masyado silang stricto sa pagdating sa qualification dahil paano uulit sa kanila yung mga employer kung ang mga sinisend nila na mga trabahador papuntang Canada ay hindi naman ganun kagaling, di ba? Para magtiwala itong mga employer dito sa Canada doon sa agency, kailangan yung kanilang screening talagang napakahigpit, no? Subalit tayo naman o kayo naman na mga nag-a-apply dito sa Canada, ayusin niyo yung inyong mga qualification. Alam ko naman na marami tayong mga kabayan na qualify sa mga trabaho. Ang problema kasi dito, yung inyong resume. Kaya nga sinasabi sa inyo, hindi kayo panghuhulaan ng mga employer, hindi kayo panghuhulaan ng mga agency kung ano mga ginagawa nyo. Isipin nyo yan lagi. Kasi kung sinusulat ninyo ng maayos yung inyong mga task and responsibilities bilang isang anuman ang trabaho nyo, sulat nyo lahat. Kayo ay walang dalawang pag-iisip yan, kayo ay tatanggapin. Okay? Subalit sinasabi sa inyo na kayo ay magiging competitive, lagi kayo magiging competitive sa mga taong lokal sa Canada dahil napakaraming nag-a-apply. Hindi lang Pilipino ang nag-a-apply sa Canada. Maraming country. Imagine nyo nga dito sa aking TikTok, sa aking Facebook, mga iba-ibang lahi eh. Nagko-comment dyan, I'm interested. Subalit kahit hindi nila naintindihan yung mga pinagsasabi ko dyan sa mga vlog ko dahil Tagalog nga, nag-insist sila talagang, I want that job. Di ba? So again, sana po itong ating mga video ay makatulong sa inyo kung kayo man ay naghahanap ng mga trabaho. So valid guys, ito nga sabi sa inyo, ito pong ating pag-uusapan ngayon ay nasa Charter-Use Prime. Ito po ay registered sila sa PUEA at DMW. Talaga ito po ay legit, no? And again, sa mga nagtatanong diyan, kung ito ba ay legit o hindi, basta huwag kayong magbigay ng pera. Pag hindi naniningil ng pera yan, legit yan. Maniwala kayo sa akin. Okay? So, balit sabi sa inyo guys, tingnan natin doon sa website nga ng workabroad.ph at itong trabaho na to ay titingnan natin kung ano bang meron dito. Okay? Halika, tingnan natin. So guys, sabi ko nga sa inyo, ito po ay mechanical assembler. No? Ito po ay Charter-Use Prime recruitment specialist. At ito po sila ay, itong trabaho na to ay nasa Quebec, dito nga sa Canada. At ito po ay 6 katrabahador ang kinakailangan. Ito po ay may panahon pa kayo, may 20, ilang pang days to, May 29 ang kanilang deadline.
Subalit sinasabi sa inyo ngayon pa lang paghandaan ninyo. Okay? So ayusin nyo muna ang inyong mga resume kung kayo man ay mag-apply dito. So ito yung job description na sinasabi ko sa inyo kanina na dapat talagang ayusin to dahil pag hindi maayos at nabasa ni Chartreuse ang inyong resume na wala kayong klaseng ganitong trabaho, hindi talaga matatanggap. Okay? So, but again, kung kayo man ay mga assemble, fit and install prefabricated parts to form sub-assemblies or finished product using hand and power tools. So again, kung ano man mga power tools na ginagamit nyo, isulat nyo rin dyan na ginagamit nyo mga power tools, ano pa mga ginagawa nyo. Okay? Position, align, and adjust parts for proper fit and assembly and connect cables, tube, and wire. So again, kung ano pa mga kaganapan nyo dyan sa mga ginagawa nyo, isulat nyo ulit ito. Okay? Prepare small crane to transport or position larger parts as required. Kung kayo man ay nagpo-forklift operator din, isulat nyo, forklift operator din, para at least hindi lang pagkikrane ang alam nyo, magpo-forklift din kayo. Okay? So napakalaking bagay din yan na kayo ay nagsusulat sa ano pa mga ginagawa nyo. Okay, ngayon, ito po ang qualification. Kung kayo man ay may mga 5 years work experience dito, ay required talaga. Kung kayo man ay walang mga 5 years work experience, ay talagang hindi kayo qualified dito. Okay? Kasi 5 years talaga ang required nila. Kung kayo man ay mga 5 years and up, pwede kayo mag-apply. Pero below 5 years, ay wag na kayo mag-isip dito. Okay? And again, ito po ay candidate ay mga high school graduate. Kung kayo man ay mga high school na meron kayong klaseng trabahong ganito, pwede kayo mag-apply, subukan nyo. And again, if kung mga high school man kayo, must have a JETCO or OTIT, Certificate of Completion of Technical Internship from Japan. Kung kayo man ay mga nanggaling sa Japan, na may mga technical certificate kayo or mga training na nakukuha ninyo galing sa Japan, subukan nyo itong mag-apply. Okay? But again, sabi ko sa inyo, ito po ay walang placement fee at ilalagay ko yung kanilang address, ang kanilang email para at least kung kayo man ay qualify dito, ay subukan yung mag-apply. Okay? So again, at least magkaroon kayo ng idea kung paano nga mag-apply dito. So again, sabi ko sa inyo guys, ito pong job na to ay nakapost doon sa workabroad.ph. At again, sabihin ko lang sa inyo na ako po ay wala po akong affiliate na mga agency, hindi pa ako immigration consultant, ako po ay isang vlogger, okay? Itong ginagawa ko ay nagre-research lang din ako, tapos binablog ko, so sana po ay malinaw sa inyo. At wala po akong Facebook Messenger, isa din po yan, kaya hindi niyo po ako mami-message, okay? Subalit sabi sa inyo guys, tuloy-tuloy nyo lang inyong mga paghahanap ng mga trabaho, opportunity dito sa Canada. Dahil hindi lang sa workabroad.ph, pwede kayo maghanap ng trabaho, pwede kayong pumunta sa Job Bank. Ang Job Bank naman, ito po ay Canadian website na legit din to. Dito rin nakikita ninyo kung pwede kayo mag-apply ang mga temporary foreign workers. Ano? But doon naman sa Indeed, importante kayo nga ay mag-sign in, i-download niyo inyong resume. Kung kayo man ay may mga resume niya, i-PDF nyo, tapos i-download nyo dyan sa Indeed. Tapos nyo pag-download, hanapin nyo yung mga trabaho nyo. Or for example, kayo ay naghanap ng factory worker. Hanapin nyo factory worker dyan. Tapos pagkita ninyo, pagbasa ninyo, pare-pareha at kayo ay may same na job description, applyan nyo. Okay? Kasi yan naman ang importante. At mahirap talagang mag-apply ng trabaho dito sa Canada kung wala kayong work experience dahil ang mga employer ay talagang naghahanap yan sila ng mga skilled or may mga experience na. No? Sinasabi ko sa inyo dahil ang competition talaga napakataas talaga, sabi sa inyo. Subalit kahit gaano kataas yan, alam ko naman na yung ating mga kabayan na nasa ibang bansa or nasa Pilipinas lang ay talagang sila naman ay hindi nagpapahuli, no? Subalit, ang problema nga lang, sinasabi ko nga sa inyo kanina, ang inyong mga resume lang, wala lang talagang nakakagabay sa inyo kung paano nga maggawa ng resume. But meron akong sample na resume doon sa aking Facebook na Noitives 2.0. Subukan nyo, tingnan yan dahil baka makapagbigay man lang sa inyo idea na again, ang resume dito, wala pong picture, walang biodata. So, dito straightforward lang. Okay, straightforward lang. Kung mayroon kayong mga education o objective
mga skills or education, tapos mga work experience niyo, lagay nyo. Okay? Kahit yung reference, last na lang yan dahil ang reference, pwede silang mag-request sa inyo kung kayo man ay tapos ng interviewin, sabihin nilang, Juan de la Cruz, kailangan ko ng dalawang or tatlo katao na reference. So, saka ka na magbigay sa kanila. Pero kung hindi pa naman, mag-apply lang kayo, pwede wala lang reference. Okay? Subalit sinasabi sa iyo guys, importante, mag-research din kayo kung paano magawa ng resume. Marami dyan sa Google na yan. I-search nyo lang, tapos pag tingin nyo na confident na kayo na maganda ang inyong resume, apply na. Okay? Huwag kayo masyadong mamadali. Dahil kung kayo man ay nagmamadali, talagang napupurnada yan. Ingat lang. Talagang sabi sa inyo, paghandaan ang mga trabaho, kung kayo man ay talagang nagbalak pumunta dito. Okay? Subalit sabi sa inyo guys, meron po akong maraming mga videos dito sa aking YouTube channel. Sana po ay mapanood niyo, panoorin niyo buo dahil andyan po lahat. Okay? And again, meron po akong TikTok, Noy Tebs Vlog. Hanapin niyo po. Nasa 77,000 na yata ang followers diyan. And then yung aking Facebook naman na Noy Tebs Vlog, nasa 259,000. Subukan yung puntahan. At ako po yung nagpo-post din diyan ng mga short videos lang. Subalit hindi naman ako makapag-post ng mahahaba dyan. Kaya dito tayo sa YouTube na nagpo-post ng mahaba-haba. Subalit sabi sa inyo guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay masubscribe ninyo. At huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron nga akong ina-upload dito sa ating channel. Kung meron kayong mga katanungan, magtanong lang kayo. Sana naman huwag kayong magtanong kung paano mag-apply dahil pinapakita ko na sa inyo kung paano mag-apply at saan kayo pumunta. At doon sa description box, puntahan nyo sa description box dahil andyan lahat ang kanilang email, ang kanilang address kung gusto mo at i-send nyo na lang ang inyong resume. Okay? Again, good luck sa inyo at talagang maraming salamat sa inyong panonood, pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ako pala si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.